Purihin ang Panginoon. Okay. Bago ako makalimot, taas muna nating mga prayer request. Handbags, wallets, bottled water, lahat na mayroon kayo, your hankies. At sabihin nyo, Panginoon, pagpalain nyo po ang aking buong pagkatao at lahat na hawak ng kamay ko ngayon upang ito ay maging daluyan ng buhay na ganap at kasiyasiya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, babaan yung hawak kamay at sa bilang kong 3, ulitin yung 3 ulit ang salitang buhay, buhay, buhay. 1, 2, 3. Purihin, purihin ang Panginoon. Sino nandito noong Martes? Okay, pinasimulan natin ang aral na ito noong Martes. Subalit, nais ko mabigyan din ang instruction ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Ang sabi niya, make every effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Pag sumakitan ninyo o gawan nyo ng paraan na makasundo ang lahat ng tao at maging banal, sapagkat kung wala itong dalawang bagay na ito, hindi natin makikita ang Panginoon. The second instruction is verse 15, which says, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Pagsikapan ninyo na mawala ang inyong mana o pagpapala na laan sa atin ng Panginoon Diyos. Pagsikapan, ha? See to it that no one misses the grace of God. Anong ibig sabihin ng miss? Ha? Makakaligtaan o mawawala, mawawalan, hindi natin mararanasan. May nakalaang biyaya ang Diyos sa lahat ng manampalataya. May nakalaang pagpapala at mana buhat sa Panginoon tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo na ating pagtagapagligtas. Sabihin niyo ang salitang mana. Sino ang sa inyo ang ibig tumanggap ng mana ngayon? Mayroon tayong gagawin, dapat gawin para hindi natin makaligtaan o mawala sa atin ang manang nakalaan sa atin ng Panginoon. Tatandaan nyo, God is concerned not only for our soul, but for everything in us. Hindi lamang ang ating kaluluwa interesado ang Diyos, kundi maging ang ating pananamit, ang ating katawan. Concern po ang Panginoon sa itsura ng ating katawan. Ayaw niyang masyadong payat na payat. Ayaw naman niyang masyadong matabang-mataba. Noong isang araw, kasama ko ang mga members ng choir na matataba. Ang sabi ko sa kanila, teka muna kako, masama pala ang namimintas. Sabi nila, bakit? Lumalaki na rin ang tiyan ko. Well, anyway, ito po ang tatandaan natin.
Ako po ay tagabahagi po lamang ng mga bagay na mahiwaga na hindi pa natin nalalaman. Sadyang mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay hindi natin piho. Amen ba? Sinabi natin noong nakaraang Sabado, babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Pero mag-Martes, di ko nakikita yung nanditong Sabado. Ganito lang sasabihin nyo. Kung kailan makakabalik, yun ang sabihin nyo. Babalik ako sa Sabado. Pag babalik ka sa Martes, sabihin mo, babalik ako tuwing Martes at Sabado. Tatanungin ko kayo, sino ang higit na pagpapalain? Yung bumabalik ng Martes at Sabado. Siyempre, pagbuhos ng biyaya, yun nandito ang tatanggap. Amen ba? Pero pagpapalain din yung mga wala dito. Basta nakikinig sila. Well, anyway, ako kasi natatandaan ko ang mga mukha nyo. Pag umikot ang aking paningin, nakikita ko kung saan kayo nakaupo, nakikita ko ang inyong ayos ng mukha, nakikita ko yung matulis ang nguso, nakikita ko yung nakangiti. Basta nakangiti, pinagpala ng Diyos yan. Amen ba? So, see to it that no one misses the grace of God. Ang ibig ng Panginoon, hindi natin mamiss o makaligtaan o malagpasan tayo ng pagpapala ng Diyos o mawala sa atin ang pagpapalang nakalaan sa atin ng Panginoon. In other words, tandaan nyo, bawat isa sa atin na lumalapit sa Diyos, may gantimpalang nakalaan ang Diyos. But there are certain things that causes us to miss the grace of God. May mga bagay na nawawala sa atin yung pagpapalang nakalaan sa atin ng Diyos. Kung nandito kayo ng Martes, ang unang dahilan bakit nawawala sa atin ang pagpapalang nilalaan ng Panginoon ay represented by the word Sir. Sir. S-I-R. Anong ibig sabihin nun? Selling the inheritance rights. Yan po ang nangyari sa buhay ni Esau. May pagpapalang pong nakaukol sa panganay. Sa kanya lang yun. Inheritance rights. Pero nawala sa kanya. Alam niyo kung bakit? Isang araw, dumating si Esau na gutom. Kumakalaman yan. Nakita niyo ang kanyang bunsong kapatid, si Jacob, naglaluto ng konje, ng lugaw. Naamoy niya yung halimuyak ng luto. So, natukso siya. At ang sabi niya, Tol, pakain naman ng lugaw mo. Si Jacob ay matalino. Sabi niya, pakakainin kita sa isang kondisyon. Bigay mo sa akin yung karapatan ng panganay. Yung mana ng panganay, bigay mo sa akin kapalit ng lugaw ko. Ang sabi ni Esau, aaning ko naman ang pagpapalang yan kung mamamatay na ako. Basta pakainin mo ko. Sa'yo na ang mana ko. In other words, pinawalang halaga ni Esau yung mga bagay na espiritual, kapalit ng kanyang tiyan. Sabihin niyo, tiyan, kumusta ka na? Nasusundan niyo ba? Tatandaan niyo ang unang tukso tungkol sa pagkain. Kaya tayo napapasok dyan na nakawan tayo ng mana ng mahabang buhay at buhay na ganap at kasiyasya sapagkat pinagbibigyan natin lagi ang ating tiyan. Nasusundan niyo ba? So, don't sell your inheritance rights.
huwag niyong ipagbibili, ipagpapalit ang inyong manang nakalaan, inilaan ng ating Panginoon sa mga bagay na temporal, sa halagang 500 piso, sa halagang 1,000, whatever is the price. Tatandaan nyo, yung manang nakalaan sa atin ng Panginoon is walang halaga, wala pong katulad yan. Walang hangganan. Kapag yan ang ating pinagmalasakitan na wag mawala sa atin, araw-araw may biyaya tayong tatanggapin buhat sa Panginoon. Amen ba? Now, may isa kong babahagi sa inyo na ito po ay kadalasan at malimit na nangyayari sa atin. Ito po ay bibigyan ko kayo ng abbreviation na WLS. WLS. Anong ibig sabihin yan? W. LS. Ano? Pinagpala ka na. Nasa ng pagpapala. Hindi dapat nawawala yan. Iyan ay pinalalago. Pinalalago. Subalit, pag hindi tayo nag-ingat, mawawala yan. Mawawala at babalik tayo sa walang-wala talaga. Saan yung masusumpungan yan sa Biblia? Bibigyan ko sa inyo ang kahulugan ng W. Anong ibig sabihin ng W? Wisdom. Kung mayroon ka nun, hindi ka mawawalan. W represents the word wrong. Wrong. Mali. LS represents the words lifestyle. Wrong lifestyle. Di wastong pamumuhay. Saan nyo masusumpungan yan? Sa kwento ng alibughang anak. Tingnan nyo, babalikan natin yung kwento ng alibughang anak, the prodigal son. Dalawa siya magkapatid. Sabi ng bunso, lumapit sa tatay niya, "Tay, akin na po yung mana ko. Kalahati ng kayamanan mo. Hati kami ng kuya ko." So binigay agad ng ama. Nang tanggapin niya ang kanyang mana, anong ginawa ng bata? Lumayas. Iniwan yung kanyang tahanan, iniwan yung kanyang tatay na nagbigay sa kanya ng mana doon sa International House of Prayer ni El Shaddai. Pagkatapos ng ibang bayan siya, anong ginawa niya? Namuhay siya ng di wastong pamumuhay. He went wrong. He lived a wrong lifestyle. Di wastong pamumuhay. Nilustay niya ang kanyang mana sa di wastong pamumuhay. Kapag ikaw ay tumanggap ng mana at humiwalay ka sa gawain ni El Shaddai, hindi magtatagal, babawiin at mawawala ang lahat ng tinanggap mong manang yan. Amen ba? Marami na tayo naririnig na kwento tungkol dyan. Kaya ang bilin ko sa inyo, anumang mangyari, huwag kayong lalayo sa tahanan ng inyong tatay. Kung hindi Martes, sa araw ng Sabado. Maglalaan tayo ng isang araw para katagpuin at pasalamatan at purihin, sambahin ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng mana kailangan natin. So, di nagtagal, naghirap ang batang ito. Ipinagbili yung kanyang mana at ng ibang bayan.
nawala sa paningin ng kanyang tatay. Iniwan ang tahanan ng kanyang tatay at namuhay ng gusto niya. Di wastong pamumuhay. Mayroon pong hinahanap sa atin ang Diyos na uri ng pamumuhay, lifestyle na tinatawag. Ang karamihan sa mga sakit ngayon, ayon sa isang doktor na aking nakausap, nagmumula sa estilo ng pamumuhay, lifestyle. Lifestyle. We have to change our lifestyle from doon sa hindi wasto patungo sa wastong pamumuhay. Kaya kung natatandaan nyo ang sermon, homilya ng ating obispo, papasok na tayo sa Kwaresma. Anong ibig ng Kwaresma? 40 days ng paghahanda. 40 araw ng paghahanda. Para sa ano? Para sa uri ng bagong pamumuhay. In other words, sa loob ng isang taon, marami tayong ginawang hindi wasto sa paningin ng Diyos. Sa paningin natin sa ating sarili, wasto ang ating ginawa. Amen ba? Kaya ang pakiusap ko po ganito, kapag may gawain, Martes o Sabado, ayaw ko pong iisturbuhin ako bago maggawain. Hindi po ko tumatanggap ng dalaw o bisita para yung aking concentration sa pagninilay ay hindi po maagaw ng demonyo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kahit pa 10 milyon ang dala nyo, hindi nyo papagkatiwala doon sa collection bag, huwag nyo kong isturbuhin. Pakiusap lang. Pagkatapos ng gawain, handa na akong isturbuhin. Ayan. Bakit? Sapagkat naibahagi ko na yon, dapat ibahagi ng Panginoon sa lahat ng nangangailangan noon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi naman, Sister Belen, ingat ka ngayon sa mga selfie, ha? Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Kaya ngayon, hindi ko pinapayagang dumalaw sa ating gawain ang mga politiko hanggat hindi dumarating yung takdang panahon. Tinatanggap ko sila sa aking tanggapan. Iniisa-isa ko sila, sinusuri ko sila, para tayo pagdating ng desisyon, papaalam ko sa inyo kung sino ang nararapat tulungan at sino ang dapat hindi tulungan. Amen ba? Purihin ang Panginoon, purihin ang ating Diyos. So, ano ang nangyari? Because of his wrong style, lifestyle, nagdalita siya. Bumalik siya sa paghihirap. Hanggang sa siya ay namasukan sa pag-aalaga ng baboy. Yung buhay niyang sariwa at sagana, mahalimuyak doon sa tahanan ng kanyang ama, naging amoy baboy. Nasusundan niyo ba? Wala man lang magpakain sa kanya. Kahit yung bungang kahoy na kinakain ng baboy, gusto niya nang kainin. Pero hindi, bawal na bawal sa kanya-kanyang amo na pakialaman yung pagkain ng baboy. Kaya sila isang araw, nag-isip-isip, mali yata ang ginawa ko. Mali yata ang ginawa ko. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pag-iisip-isip. Amen ba? Mag-isip naman kayo. Kapag tinanong ko kayo, anong kulay ng pag-ibig? The color of life is green. Ang kulay ng buhay ay green.
Ngayon, mayroon tayo ngayon pang-timbre sa mga t-shirt. You can bring your own t-shirt white. Kukulayan po yan ng green. Yung letters niyang green. Buhay will be in green letters kung white ang background. Kung green naman ang background nyo, white ang letters. Now, sa dalawang litrang yan, mahulaan nyo na ang kulay ng pag-ibig. Ano ang kulay ng pag-ibig ng Diyos? Sinong sasabing white? White. White because white represents all colors. White represents purity. God's love is pure. Walang halong dumi o dungis. Kaya may isang awit diyan sa Biblia, ang sinasabi ng may akda, change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Once again, everybody sing. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. So you are the power. You are the power. I am the clay. Mold me and make me. This is my change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Once again, everybody sing. You are the potter. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I am. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Purihin ang Panginoon. Okay. So, tatandaan niyo po ang dalang bagay na ito. Never, never sell your inheritance rights. Huwag niyong ipagpapalit ang mga bagay na spiritual sa mga bagay na temporal. Sapagkat mawawala sa atin yung manang na inilaan ng Panginoon Diyos sa atin lahat. Lahat na lumalapit sa Diyos, sabi sa Hebreo,
11:6, dapat maniwalang totoong may Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, di mo man siya nakikita, di mo man siya nadarama, maniwala kang totoong may Diyos. Tasa kamay nyo. At ito nakasunod. At siya ang nagbibigay gantimpala sa lahat na naghahanap sa Kanya. Amen ba? Tasa kamay nyo. Anong isang bagay na gantimpala ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya, nananalig sa Kanya, at nananatili sa Kanya? Ano? Mahabang buhay. Mahabang buhay. Sa balat ng lupa. Mahabang buhay. Ang mahabang buhay ay gantimpala ng Diyos sa mga taong nananatiling tapat sa Kanya. Amen ba? Ito ang aking dalangin sa lahat na nakasusumpong sa Diyos na milikha ng langit at lupa sa pamagitan ng gawain ito. Samang kayong sulok dalhin ng Diyos, ng Panginoon, sulok ng daigdig, hindi kayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen ba? At nakatitiyak na tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen ba? So, dalawang salita, Sir at saka WLS, lifestyle. Dapat hindi W, dapat RLS. Anong ibig sabihin ng RLS? Right lifestyle. Yung pamumuhay na matuwid at tama sa paningin ng Diyos. Iyan ang ating isabuhay. Paano natin masasabuhay yung tamang lifestyle? Paano? Sa pamagitan ng patuloy na pakikinig. Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, wala na tayong katwiran na mamimiss natin ang salita ng Diyos sapagkat wala man kayo dito sa gawain, physically, God has provided us a way to hear His Word continually and consistently through the Chobyo, and through the Facebook, diba? Sa pamagitan ng himpilan ng DWXI, sa internet, sa television, saan man tayong sulok dalhin ng Panginoon, hindi natin mamimiss ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tasa kamay nyo, how do you do it? How can we do it? It's a choice. It's a choice. Pagdating ng ganitong oras, tatandaan nyo, you can set aside everything. Nasa biyahe ka, malibang kung nasa eroplano ka, pero kahit sa eroplano, pinapayagan na yung laptop. Mapapanood mo doon, maririnig mo doon yung healing message. Nasa kutsi ka, nagtatravel ka sa pamagitan ng cellphone mo. Sa halip na masamang balita ang titingnan nyo sa inyong cellphone o Facebook, yung mabuting balita na ng Diyos ang inyong tingnan, ang inyong sundan. Amen ba? Pag sinabing amen, kahit sa naroon ka, umemen ka rin. Amen? Pag sinabing palakpak,
Pagkatapos niyan, pagtitinginan ka ng tao, ah, sabi niya, sira siguro ulo niyan. Pag nakita mong nagtataka sila, smile. Tingnan mo sila and then smile. Makikita mo, mahahawa sila sa smile mo. Amen ba? Ang isa pang instruction doon, see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Pagsikapan nyo na huwag kayong magdala ng sama ng loob. Ugat yan ng kasamaan. At nakakahawa po ang sama ng loob. Sa halip na hawaan natin ang ibang tao ng sama ng loob, hawaan natin sila ng kasiyahan at kagalakan na dala ng salita ng Diyos. Amen? Sabihin niyo salitang choice. Pahula ko sa inyo ito. WCC. WCC. Pabalitan natin niya mamaya ng RCC. Ano? W stands for wrong. The first C stands for choice. The second C is company. Wrong choice of company or association. Maling pakikipagkaibigan. Maling pakikisama. Mali na pinakisamahan pa. Saan nyo masusumpungan yan? Sa Biblia. It's the first Psalm. Ang unang salmo. It's found in Psalm 1, verses 1 to 3. Mapalad ang taong hindi naakit at sumusunod sa mga taong masasama, na walang ginawa kundi hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Mapalad ang taong hindi sumasama at nakikihalo, nakikiupo, nakikinig sa mga taong walang Diyos. Walang ginagawa kundi hamak-hamakin ang Diyos. Hamak-hamakin yung mga taong nagsisikap na pagharian ng Diyos. Sasabihin sa inyo, sobra na kayo. May Martes na, may Sabado pa. Baka lagpas na kayo sa langit niyan. Narinig niyo na yon? Diba? Masyado kayong uto-uto. Pag sinabi ng brother Mike yung palakpak, pag sinabing sigaw, ang uto-uto nga naman tayo. No? Huwag kayong makikinig doon sa kanila. Piliin natin yung pagnilayan ang salita ng Diyos. Amen ba? Sa halip na yung salita ng taong mundo ang ating pakikinggan at pagninilayan, pakinggan natin at pagninilayan ang salita ng Diyos. Makakatulad daw tayo sa isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahon sa lahat ng panahon kahit sa tag-araw. At namumunga ng hitik na hitik sa kapanahunan. Amen ba? Tasakaman nyo. Ito pa na masusumpungan nyo doon. At anumang kanilang gawin, siya pagpapalain ng Diyos. Amen ba? So, ano yon? WCC. Palitan nyo yung W ng R. Right choice of company. It is our right to choose.
pero may pinili na ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sa harapan nyo ay buhay at kamatayan, pagpapala at kahirapan. Piliin nyo buhay. Buhay. Kapag pinili natin ang buhay, kasama ang pagpapalang nakalaan sa buhay na bigay sa atin ng Diyos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nyo, Hawa. Anong pagkakaiba ng Hawa sa Yawa? Hawa. So, hawa-hawa lang ang buhay. Iingatan nyo, maraming ngayong paraan ang pagkahawa, hangin fiction. Dala na ng hangin ang mga infeksyon. Kaya sari-saring sakit ngayon. Pero may panlaman po diyan sa hangin fiction. Anumang infeksyon, may purong panglaban ang binibigay ang Diyos sa atin. Ano yon? Lakasan nyo. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Ang taong babad sa salita ng Diyos, anumang infection ang dumarating, dengue, ano pa yung isa? Tigdas, hangin infection, ubo, etc. Hindi tayo kakapitan ng mga iyan. Taas ang kamay nyo. Ang tawag dyan ay divine protection. Divine protection. Ang kailangan natin ngayon, sa panahon ngayon, ay divine protection. Kailangan natin, so always pray for divine protection, God's divine protection. Walang makakaligtas sa atin sa mga nangyayari sa ating paligid. Iba-iba ng tawag dyan. May MERS-CoV, may dengue, may tigdas, may diabetes, may quitis. Pag hindi tayo nag-ingat at nakalingat tayo, ang instruction sa Biblia ay ganito: pag nilayan nyo araw at gabi ang salita ng Diyos upang matupad nyo ang lahat na ipinag-uutos doon, sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen ba? Buhay na maginhawa at matagumpay ang laan sa atin ng Diyos. Huwag tayong magtiwala sa tao. Ang nagtitiwala daw sa tao ay daraan sa mga kabiguan. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos tayo magtiwala. Ang ating Diyos, pag nangako, ay Kanyang tinutupad. Taas ang kamay nyo, tuturuan ko kayo ng simpleng panalangin. May karamdaman kayo. Lahat ay dumaraan dyan. May problema na dumating. Hindi lahat na problemang dumarating sa atin at mga karamdaman, pagsubok. Hindi po yan pagsubok. Iyan po ay natural na dumaraan sa lahat ng tao dito sa ating daigdig. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, don't be afraid, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang lahat ng kapighatian dito sa daigdig. Kaya ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay nagtatagumpay sa lahat ng kapighatiang dumarating sa buhay. Amen ba? And finally,
gabay ng likod na pinagpala. Itaas ang mga kamay, finally, ako ngayon ay may bagong buhay. Ako ngayon ay bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally. Sa inyo buhay. Ako'y naniniwalang uuwi kayong may buhay. Yung buhay na galing sa Diyos, laging all smile. Tatandaan nyo, pag kayo ay laging nakangiti, life. I am the truth. I am the way. Ang unang Kristiyano, ang tawag sa kanila ay hindi Kristiyano, kundi the way. Why? Because ang buhay ni Kristo ay isang uri ng pamumuhay. The way. Pag sinabing the way, iyon ang buhay na kaugnay kay Kristo na ating Panginoon. Amen? Okay. Nasa kamay nyo. Kayo ang pipili. Kanya-kanyang sigaw ito, ha? God bless you.